umpisahan na ho natin ito. Siyempre, kadalasan po at lagi naman po natin ginagawa kapag meron pong bago, mga bossing, na good news, ilalabas po agad natin yan. Present daw po si Guillermo Gutierrez, mga kababayan, at si Emel Sobrevilla. Di ba? Present daw po. Ito po yung good news, mga bossing. Lalo na po doon sa mga kapwa natin Pilipino na mga guro po natin. Alam naman po nating lahat, mga kababayan. Ano po? Na ang mga guro, pangalawang ano na natin po yan. Pangalawang magulang po natin ang mga guro, mga boss chief sir. Ngayon, ano ang ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga pangalawang magulang natin? Mabilis ang mga pagpopromote po, mga kababayan. Kasi, yung iba dyan, mga boss chief sir, natetenga na lang. Kunyari, teacher 1, teacher 2, teacher 3, natetenga na lang po sa ganon, mga kababayan. Nakakalimutan ng i-promote. Yung tipong, wala na, nakapokus na sa lahat po. Eto, mga kababayan, ano po, sabi dito, sa balitang ito, hindi na teacher 1 habang buhay. Bagong landas ng guro sa bagong Pilipinas. Ilan po? 80,000, 80K promoted na guro po nationwide, mga kababayan. Mass oath-taking ceremony. Kasama po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Diyan po sa pagbibigay o pagtataas ng ranggo ng ating mga kaguruan po, mga kababayan. Di ba? Sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, isinakatuparan ang sistemang nagpapabilis ng pag-angat ng guro. Ay, syempre ho, mga boss chief sir, kasabay na din po dyan, mga kababayan, yung pagtaas ng sweldo. Kayo naman, baka naman yung mga kapitbahay ninyo, guro, tapos bigla nyo, uy, nabalitaan ko, na-promote madami na na-promote sa inyo. Kasama ka ba doon? Balato naman, manlibre ka naman, baka naman, anuhin nyo pa, wag na, no? Kung sakali man, deserve naman po nila yan. Hamon ng lumang sistema, matagal bago maramdaman ang pag-angat dahil sa proseso at kakulangan ng oportunidad. Mabagal na career progression, paperwork overload, no? Limitadong salary growth. Ngayon lahat yan, mga kababayan, ay sinulusyonan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Nakita nyo ho? Yung ating Pangulo, mga kababayan, simula po doon sa pagsupil doon sa mga magnanakaw sa ating gobyerno hanggang dito po sa mga kaguruan, mga kababayan. No, hindi po pinapabayaan ng ating Pangulo yan, mga bossing. Di ba, mga boss? Kaya lang, ang nakakalungkot lang, hiwalay na topic ito. Nakakalungkot lang, mga kababayan, nakita lang din po namin dito sa balita po, mga bossing, sa Metro Manila pala, nako, may nangyayaring air pollution ho, mga boss chief sir. No? Metro Manila air quality still not normal due to Nabotas landfill fire. Alam nyo ho dito, mga kababayan, nung siguro, may 2 linggo na ang nakalipas. Nasunog nasunog dito, yung basurahan po. Kung ang tawag po namin doon ay Mount Rushmore, mga bossing. Mount Rushmore, no? Kasi bundok po yun ng basura. Nako, nagliyab, mga kababayan. Kaya ang ginawa po, mga boss chief sir, talagang inalerto po yung mga bombero, lahat pinadala po doon, mga kababayan, at talagang naging malaking news po dito sa isla ng Cayman Islands, no? Kasi nagagalit yung mga tao. Ayaw din ng gobyerno yung mga ganong nangyayari. Diyan parang, kinikilusan ba ito? Wala tayong magagawa dyan. Susunog, okay lang. Hayaan mo na hanggang sa mamatay. Ganun ba ang nangyayari? Kasi matagal na dito ho, mga kababayan, tumagal lang po ng 2 araw. Napaka-big deal na po. Napaka-big deal na po. At ang yung mga nakakasakop doon po mismo sa landfill na yon o tinatawag naming Mount Rushmore, agad-agad po na bumuo ng kung ano man na solusyon para hindi na po mangyaring ulit. Ito kaya, yung sa Nabotas, anyari.
Eh ang balita ho natin mga kababayan, isa po ang nabotas sa napakalaki na budget ho. Eh saan napupunta? Bakit hindi apulahin agad ito? Manila, Philippines, nearly 2 weeks after a landfill fire started in Navotas City, the Philippine Space Agency o PhilSA, no, said air quality in Metro Manila has not returned to normal level. Ay, ngayon tatanungin natin, yung mga taga dyan o yung taong dapat po na nangangasiwa dyan o may katungkulan, may tungkulin dyan. Ano po? Kulang po ba ang budget? Kaya umaabot sa punto na ganito, aba, nakakasira ho ng kalikasan yan. Alam na natin na problema na po natin dati pa lang, no? Yung air pollution. Eh kaso, kung dadagdagan po parang ganito, mga kababayan, kawawa naman po yung mga baga ng mga taga Maynila. Oh, di ba? Basahin natin tong malaki o itong mahabaan ho, mga bossing. Sino ba? Si Toby Chanko ba? Ang taga rito? Hawak ba to ni Toby Chanko, mga kababayan? Hindi, nagtanong lang kasi siya lang yung kilala ko na representative ng Navotas. Eh baka meron pa hong iba. Di ba? Baka meron pang iba na dapat tawagin ang atensyon. Oh, sabi dito, Manila, the Department of Environment, Natural Resources, DENR, is coordinating with the Office of the Solicitor General for possible legal action against landfill operators as the agency intensify efforts to the control of Navotas landfill. At ito pa po, mga kababayan, ayan nga, mukhang magkakaroon ng legal na aksyon. Sabi ni JJ Bar, yes, hawak nila ng utol niyang mayor din ng Navotas. Bustobi, mukhang kailangan solusyonan to. Mukhang kailangan gawan ng paraan ito. Di ba, mga kababayan? Eh, grabe naman. Ang hirap pong huminga kapag kaganyan ang sitwasyon, mga boss Chipamo, sir, di ba? Tapos nalalanghap mo, maruming usok, kawawa ang baga, mga kababayan. Eh, sa mga ano pa naman, di ba? Sa mga naninigarilyo pa naman, ang sinasabi ng mga doktor, alam nyo, mas delikado yung mga second-hand smoker. Yung mga hindi naninigarilyo tapos nalalanghap yung usok. Eh wala pong pinagkaiba ito. No? Boss Toby, eh ang balita eh ang laki-laki ng inyong budget diyan sa Navotas. Pero bakit walang ganito? Bakit hindi naaapula? Bakit hindi nagagawan agad ng paraan ang mga ganito? Di ho ba? Tayo ay nagtatanong lang ho, mga kababayan. Ano ang ginagawa ng mga opisyal diyan sa Navotas?